Good morning mga idol. Welcome back po sa channel. Yun nga, so medyo sinuwerte tayo and nakakuha tayo ng legendary sunflower. Nakikita nyo naman si legendary sunflower. Anyway, sasagot tayo sa tanong na dun sa previous video ko, merong nagtanong and I'll flash it here. Nagtatanong siya kung bakit daw or what are my reasons kung bakit daw ako nag-switch from crossbow to sword and shield. So before I answer that question, dito sa Lord 9, unlike other games, kapag sinabi mong nagpalit ka ng class or weapon, it's not completely na nawala na siya sa'yo. For as long as you still have the weapon, which in my case, meron pa naman akong sword and shield. I do have a +8 na Azam, which is nakaabang yan kasi ipapalevel din natin yan soon. But dito muna tayo sa sword and shield. So, wala. Hindi nawawala yung old weapon ko as long as yung weapon nga, hindi siya nawawala. Nandyan lang siya. So, nag-add lang ako, okay? Sabihin nating nag-add lang ako. Anyway, I'll answer your question. The first and very vital na reason kung bakit nag-switch ako from crossbow to sword and shield is eto, yung farming capability. Dito kasi sa configuration ko na to, hindi siya pure kunat, pero mabilis din naman akong maka-kill ng monster. So, lalo na kung nagkakas tayo ng mga skills na channeling, like ganon, mabilis tayong makapatay ng monster, relatively. And take note, level 79 pa lang tayo. Although, merong nag-comment sa akin na since 88 na daw yung crossbow ko, it's as if level 88 na rin yung sword and shield ko. Well, maybe dito sa stats, but there's a difference din naman kasi if this is 88, then I still have 9 extra weapon trait points na pwedeng idagdag. Like pwede kong dagdagan dito yung ito, defense penetration, or ito, defense power yan na +12 na naman. But I still don't have it yet kasi level 79 pa lang ako. So again, that's my first reason, yung farming capability ng sword and shield. Kanina pa ako dito, 2,200 yung potions ko. Siguro magtatatlong oras na yata ako, and 1.6 pa lang yung nabawas sa potions ko. Okay? So what's the importance? Yung importance niyan, kasi dito sa level 101 onwards, ito na yung drop. Okay? From 101 onwards, meron kang chance makaloot ng legendary armors, ganon. Okay? So, dito na tayo nakafocus na mag-farm. And relatively maluwang dito. Kasi kapag nasa DM2 ka, di ko pa kaya yung DM3. But if nasa DM2 ka, siksi ka na yan dyan. Lalo na dito sa hug. Itong hug na yan. Ito kasi, well, of course, people would want to farm. People would want to farm the legendary skill na kayang i-drop ni Corrupted Brotherhood Night Hug. Okay? So, yan. That's my first reason. Second reason ko is for guild purposes. Okay? Ano naman yung guild purposes niyan? Sa guild kasi namin, nag-usap-usap kami, especially si Boss Griever, yung sword and shield kasi meron siyang tactical command. Ito, 3 yan, di ba? Tignan nyo na lang yung red for ease of use, kulay tayo, red, blue, tsaka yellow. Okay? Si red kasi magbibigay ng attack power and defense penetration. Si blue magbibigay ng speed and accuracy. And
Si yellow naman magbibigay ng defense power and reduces the damage received. Take note of the caster and the party members within a 4-meter radius. So, gamit na gamit siya every time meron kaming guild boss. Lahat kami magbe-benefit niyan. So, imagine, tatlo kami. Siguro, I think si Boss Neptune, tsaka si Boss Griever, tapos ako. Tatlo na kami na Sword and Shield. So, tigi-isa kami dyan. So, isa merong attack power, isa merong attack speed and accuracy, tapos isa sa defense, which is ako, nakatoka ako sa defense, kaya di ko na ginagalaw yan, ganyan na yan. Yan ang second reason ko. Third reason ko naman is, yes, in relation pa rin sa farming, mas capable tayong mag-farm, given na level 88 na ako, with extra weapon trait points, mas capable akong mag-farm ng longer hours dito sa nakakalimutan ko talaga yung name ng places. Sa Kransha, yung kung saan tayo nagfa-farm ng Fall of Vestige. Ito ba? Ito siya. O, ang liit pa lang ng nag-gather ko. Vestige of Fall pala, sorry. Vestige of Fall. So, mas longer hours akong pwedeng mag-farm doon. Kaya ko nga na ngayon sa crossbow ko, pero talagang hindi ako nakaka-abante. Siguro 30 minutes lang or 1 hour, wala na. 'Di ba? Swerte na nga kung tumagal ng 1 hour eh. But based on my rough observation, ano lang, mga 30 minutes lang. Minsan pa nga, hindi. Namamatay tayo dun sa ano. So, yun. That's another reason. Okay? And yung last reason ko naman is very, very pathetic na. But, yung umay factor. Okay? Medyo nauumay na rin tayo. So, matagal nang mag-level yung crossbow. Tapos, wala. Pangit naman yung mga drops. So, might as well try new weapons and explore new weapons. And, sorry, ito, last, nakalimutan ko. Ito isa talaga to sa reason. Although, hindi naman siya, like I've said, and I will still, paninindigan ko yung sinabi ko na I am really not into PvP. Kasi, yung dati kong nilaro, World of Warcraft, yung retail, tsaka yung sa Mir 4, kapag nag-focus ka talaga sa PvP, parang nakaka-praning mag-analyze ng mga facts na kahit as simple as endurance, dito sa game, hindi naman well-defined, di ba? So, kahit check nyo yung definition ng endurance. Yan. Decreases the enemy's attack by a set amount. So, hindi naman siya specific. So, parang ayokong maguluhan. Kapag nagpi-PvP ako, although yes, this is one of the reason, kapag nagpi-PvP ako, kaya akong talunin ng low CP na ka-level ko lang, almost ka-level ko lang na Sword and Shield, na alam kong yung gap namin sa CP almost 10,000. Tapos nakita ko yung weapon niya, hindi pula. Tapos yung weapon ko, tignan nyo, pula yan, di ba? Meaning plus 10. And perfect stats pa nga ako. So, parang sabi ko, napaka-unfair naman. And why am I interested in that? Kahit sabi ko na hindi ako interested sa PvP. Kasi nga, dun sa town, sige, pakita ko na nga. Uwi tayo. Kasi kahit papano, need din natin na mag-increase yung ating rank sa arena. Ito siya. Lord's Arena. Diba? So, dito, silver lang ako. Diba? Silver 3, ganon. Hindi pa nga ako nakaangat. Diba? Kasi, meron niyang ganyan.
So, currently, yung nare-receive ko lang every week, Silver 3. Ano lang ako? 4-5. Tapos, ano ba? Magkaiba ba yung ano? Yung marireceive sa ano? Sa co-op tsaka sa individual. Sa individual kasi Silver 2 ako. So, when you say Silver 2, 4-5 din. So, 4 at saka 4-5. Ganun ba yun? So, that's like 8-5. Ngayon, tanong naman. So what? Bakit ka interested dyan? Well, ito lang naman. Kapag nasa town ka, i-click mo tong exchange. Okay? So, kapag na-click mo na yung exchange, dito sa pinaka-last. By the way, hindi ko to binibili. Bakit? That's only 3,000 na temporal piece. Pero iipunin ko kasi ito yung gusto ko, 'di ba? Alam nyo naman, as you know, although hindi ko pa kayang sabihin ngayon, merong mga bagong secret na class. Yung secret classes na yon, I think Gamble ata or Death Blow yung requirement. Depende sa kung anong gusto mo. So, yan. That's one of the reason kung bakit in a way, interested akong mag-rank up sa PvP. And no-brainer, mas makunat na mas may damage yung Sword and Shield compared sa crossbow ko. Okay? But take note na yung crossbow ko, ginagamit ko pa rin naman siya kapag nagpa-farm ako and kapag daily missions kasi mas relatively mabilis talagang mag-mission yun. And mas marami akong nafa-farm na temporal piece kung yung gamit ko ay crossbow. But other than that, dito na muna tayo sa aking Sword and Shield. So, yan lang. I hope I answered your question na kung bakit nag-switch ako from crossbow to Sword and Shield. But yes, I switched but it's not actually like a complete switch. Pwede din naman akong mag-crossbow anytime I want kasi yan ang beauty ng Lord 9 Infinite class. There's infinite possibilities. Marami tayong build na pwedeng gawin. Okay? And isingit ko na lang kasi merong nagtatanong din kung paano daw yung requirements sa pag ng avatar. Well, ganito lang 'yan. Pag nasa avatar ka na menu, punta ka sa combine and then dito sa combine, tignan mo, merong sino to? Sino to? Wait. Ito. Si Subjugated Mores or Morse, di ba? Yan siya. Pansinin mo tong maliit na one. Nakikita mo yan? Ibig sabihin yan, meron akong duplicate. So, yan ang requirement mo para ka makapag-combine. Like this one, ito. Pansinin mo yung 2. Dito tayo sa common kasi mas marami yan. So, ganyan siya. And then, ito, ituloy ko na lang. Yan yung requirement mo para makapag-combine ka ng epic. Dapat, dito sa epic mo, will show na meron kang extra. Like 1 dyan. 1 dito sa bottom part ng picture. Ngayon, pakita ko sa iyo yung hindi ito sa akin na tip. I just watched this from nakalimutan ko na kung sino yung pinanood ko. And ito yung style niya paano mag-combine. Okay, so pag nag-combine, mag-alay ka muna ng mag-alay ka muna ng few avatars hanggat maging 3 yung candles dyan. So, ipakita ko sa iyo ha. So, mind you, nawawala kapag nag-fail ka. See, you lose your avatar when failing at a level 1 combination. Yan. So, nawala siya, di ba? Yan, isa na. 2. Wala pa. Isa. Wala pa rin. Ang kunat.
kung kailan talaga ako nagpapakita sa video. Talagang hindi pa talaga ano eh. Hey, what's up, man? Ang kunat mo, man. Last na lang, pag hindi ito, I'll stop this. Okay, I'll stop here na kasi parang ayaw kasi nakikita nyo sa left side, level 1, level 2, level 3, level 4. Yun, so 3 na. Ngayon, kapag nagtatlo na yan, ngayon mo yan i-quick add lahat. Tignan mo yan, di ba? Reset natin. 1 lang, di ba, dito sa left. So, ngayon mo yan i-add lahat para meron kang mataas na chance na mag-success. Yan. So, 3 pa din. Yan. So, meron pang isa. Yan. So, nakakuha tayo ng 2 na higher yung grade. Diba? So, ganun lang yon. And same thing din sa Epic. So, sana swertihin ka kasi you really need element of luck. Okay? Wala sa video ko pero I've tried 8 na Epic. Hindi ko mapatatlo yung ilaw and eventually wala akong nakuha. Kaya tignan nyo yan. Yan, meron akong 9 over 50 na yung Epic ko kasi nag-fail ako niyan. I think it's 8 or 5. Nakalimutan ko na exactly. But yes. So yun lang yun. I hope I helped in a way. Hanggang dito na lang yung video ko and sorry if medyo humaba. Good morning sa ating lahat. Keep grinding.